Ayan po ang sitwasyon ngayon sa araw na ito ngayon mga kababayan natin, no? At ito nga, binabantayan po tayo ng ating mga kapulisan po dito para peaceful po ang maganap na pagtitipon-tipon dito mga kaunlad. Ito pong sitwasyon po natin ngayon. At nag-uumpisa na po, no, ang kanilang programa. Ito pong sitwasyon po natin. Bilang sabanista, aming puso. Ako pa kayo po. Ayun po nga po. Gustong gusto, lagi po kayong kausap. Kaya ito po kami. Aming puso. Kung kayo pong nakikipag-usap sa amin ngayon. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaunlad, no? Magbigay ng update at ito ating mga kababayan at ating mga kapulisan po, mga kaunlad. Mga kababayan po natin. Ang iba po ay nasa sa kanilang sambahan. Kami naman po ay narito po dito sa Itza para po kay Inday Sara na magiging dahil namin po Jesus. Meron po kayong sinasalita na hanggat ang niya pong salita ay kanino pa po bang salita? Ang amin pong sasabihin din. Kagaya po na yung 10 utos. Amen po, Moses. Meron pa po bang makakaikit doon? Eh kung meron po kami mga saligang batas, ay dagdag na lamang po. Kung meron po kami mga charter, ang 10 utos pa rin po ninyo. Ang siya pong magpapasunod sa amin pong mga saligang batas. Kaya ito po, ang inyo pong sabadista, narito po at nagpapailang na nga po ng ganitong mga pananalangin pong kayo po muna ang aming pong diringgin, aming pong Isus ngayon pong mga oras na ito. Dahil ito pong araw po ng Sabado ay ginawa po ninyo upang makipag-usap po kayo na nung nasa idin pa po ang aming unang mga magulang na wala po sila at hinahanap po ninyo. At nakita naman po ninyo. Opo. Kaya ito pong araw po ng Sabado, kung kami po ay nananalangin pong ganito, aming pong Isus, kayo po nakikipag-usap sa amin sa pamagitan po ng inyong Holy Spirit po. Opo. Dahil ang pananalangin po ay sa inyo. Hindi na po ito usap-usapan lamang po namin kagaya po ng aming mga gusto pong mangyari. Kaya, ito po kami, aming pong Isus. Kagaya rin po ng inyo pong mga banal na anghel sa langit. Ang pananalangin po namin ito, pagtugon lamang po sa inyo. Kung ano po ang inyong ibig pong sasabihin sa amin, at kung isunod po nato ang prayer po sa ating isang kahihiyan po na hindi kinahihiya ko po si okay sige magdasal po tayo. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat Lord sa araw na to. Salamat Panginoon sa mga kapatiran namin na nandito ngayon Panginoon. Salamat sa mula nung nandito sila nung Lunes Panginoon hanggang ngayon ay nagsacrifice po sila Panginoon na nanawagan Panginoon sa inyong pangalan Panginoon. Dinggin mo po ang aming mga hinaing Panginoon. Sobra-sobra na po Lord ang aming paghihirap Panginoon. Lord, sabi mo nga Lord sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na didinanas ng lahat ng tao at hindi at mapagtagumpayan lamang na ito sa pangalan ng Panginoon. Kaya lahat ng mga pagsubok natin, huwag tayong mawala ng pag-asa at manalangin po tayo sa Panginoon, lalo na po ngayon na ang ating bansa ay lugmok na po, sobra na ang paghihirap natin.
Ang ating bayan ay grabe na po. Kahit ako ay mahirap lang po ako, pero nanonood po ako ng balita. Hindi na po ako nanonood sa media, Panginoon, dahil sobra po silang napakabayas, Panginoon. Hindi po ako natatakot kung ako ay mamamatay ngayon, kung sino po ang magbaril ngayon, kung sino masaktan sa mga sasabihin ko, Panginoon. Lord, sa YouTube na po ako at namulat po ako, Panginoon, dahil sa mga vloggers, Panginoon, na katotohanan ng kanilang mga sinasabi. Sabi nila, fake news sa mga vloggers, pero hindi po. Ang mga medias po ay bayaran sila, bayaran. Mga sinungaling sila, hindi po sila nagbabalita ng totoong balita, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoon, sabi ni Percy Lapid, napanood ko sa YouTube, Panginoon, na ang ating bansa ay papunta sa bangin at ito po ay totoo. At ako po, Lord, ay ano po ako, Panginoon, na itong bansa natin, naniwala ako, Panginoon, na pinahintulot mo, Panginoon, at salamat, Panginoon, dahil namulat kami, pinahintulot mo, Panginoon, na pinaupo mo si Bongbong Marcos, si President Marcos, Panginoon. Namulat kami at salamat, Panginoon, dahil pinamulat mo sa amin ang kanilang mga kasamaan, ang kanilang pagnanakaw, Panginoon, ang kanilang mga pagsasabi na nangako sila Panginoon, nangako sila nung nangampanya, Panginoon, at 20 per kilong bigas, pero hindi pala, kasinungalingan pala, sabi ni VP Sara, Panginoon, hindi totoo ang kanilang mga pangako, Panginoon. Lord, itong bansa na to, Panginoon, sabi mo nga, Hell our land. Paano mag-Hell our land kung ang ating pinuno ay lumayo sa Panginoon? Ang iyang bansa natin, pag sila ay hindi magbalik loob sa Panginoon, ito ay mapapunta sa pahamak. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila, sige, magnakaw kayo, magpakabusog kayo, pero ang inyong kaluluwa mapunta sa impyerno. Aanhin nyo ang kayamanan. Kung ang inyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno, habang buhay kayong magdusa, kayong mga buhay, dapat kayong magsisi. Matakot kayo sa Diyos sa kanyang mga ginagawa. Kahit man kayo ay makaligtas dito sa lupa, pero sa mata ng Diyos, hindi kayo makaligtas. Ewan ko sa inyo kung kayo ay madala sa rapture. Kawawang mga kaluluwang na lumayo sa Panginoon. Kaya itong bansa na to, pag hindi magbalik loob ang ating gobyerno, wala. Papunta ito sa bangin, sabi ni Percy Lapid. Ito po ay nagkatotoo, mga magnanakaw, mga quadcom. Sana po ay makarma kayo. Ngunit ang Panginoon ay, ngayon ang Panginoon, binibigyan lang kayo ng pasensya, binibigyan kayo ng pag-asa kung kayo ay magsisisi. Ngunit pag kayo hindi magsisisi, ang Panginoon magbibigay sa inyo ng kapighatian. Tandaan niyo yan, dahil ang masama hindi magtatagumpay at ang masama ay papunta sa kapahamakan. Yan ang aking dalangin, Lord. Dinggin mo ang aming panalangin, Lord. Marami na mga naghihirap. Kami, ang asawa ko sa maintenance. Pero